Ang hangin sa boardroom ng Del Sol Holdings ay tila yelo at si Isabel Bell Alcaraz ang pakiramdam niya ay isa sa mga ice sculpture na inilagay para sa dekorasyon. Nakaupo siya, tuwid ang likod, ang ekspresyon ay walang bahid ng emosyon, habang ang mga mata ni Don Emilio de la Cruz, ang CEO, ay matalim na tumatama sa kanya mula sa dulo ng mahabang mesa. Ito na naman, isa na namang pulong na puno ng tensyon na tila sila lang ang nakakaramdam at lahat ng iba ay bulag sa lihim na laro nilang dalawa. 5 taon na. 5 taon ng pagkukunwari, ng pagsusuot ng maskara sa harap ng publiko at sa harap ng lahat ng mga empleyado ng kumpanya. 5 taon ng pagiging ginang ng CEO na hindi pwedeng matawag na asawa sa loob ng mga dingding na ito. Miss Alcaraz, malamig ang boses ni Emilio, walang bakas ng pagiging pamilyar. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit ang marketing proposal mo para sa Project Horizon ay tila kulang sa agresibo? Hindi ito ang inaasahan ko mula sa iyo. Naramdaman ni Bell ang unti-unting pag-akyat ng init sa kanyang pisngi, ngunit nanatili siyang kalmado sa labas. Agresibo? Ang proposal niya ay mas agresibo pa sa mga tingin niyang walang ibig sabihin kundi pagkutya. Sir, ang aking proposal ay batay sa detalyadong market research at consumer behavior analysis. Sagot niya, malinaw ang bawat salita. Naniniwala ako na ang isang calculated at strategic approach ay mas magbibigay ng long-term stability kaysa sa agresibong kampanya na posibleng magdulot ng backlash. Nagsalubong ang kilay ni Emilio. Sa mundo ng negosyo, Miss Alcaraz, ang pagiging masyadong maingat ay katumbas ng pagkabigo. Napakuyom ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Pagkabigo? Siya? Ang babaeng halos bumuo ng buong marketing department mula sa wala. At sa mundo ng emosyon, sir. Mabilis niyang sagot, ngunit kaagad siyang nagsisi sa kanyang pagdulas. Nagulat ang ilang board members. Agad niyang binawi. Ibig kong sabihin, sa mabilis na pagbabago ng merkado, ang pagiging masyadong mapusok ay maaaring maging sanhi ng malaking pagkalugi. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa boardroom. Ramdam ni Bell ang bigat ng mga tingin sa kanya. Hindi dahil sa kanyang sagot, kundi dahil sa matinding tensyon na umikot sa pagitan nilang dalawa ni Emilio. Nakita niya ang isang bahagyang pagkirot sa gilid ng mata ni Emilio bago ito bumalik sa pagiging matigas. Duly noted, Miss Alcaraz, sabi niya, at ang tono nito ay naghudyat ng pagtatapos ng kanilang labanan. Ngayon, let's move on to the next agenda item. Doon, sa gitna ng mga opisyal na dokumento at seryosong usapan ay nagkukubli ang isang kwento ng 2 taong nakatali sa isa't isa. Ngunit tila mas gusto pang magkasakitan sa halip na maghawak kamay. Ito ang kanilang kasal, isang lihim na sumpa na mas mabigat pa sa mga pangarap na kinailangan niyang isakripisyo. Pagkatapos ng pulong, nagmamadaling lumabas si Bell. Tila may apoy sa kanyang mga paa. Ang pakiramdam ng pagkakagapos, ng pagkakakulong sa isang pangakong hindi niya kailanman sinimulan ng may pagmamahal ay halos lumulunod sa kanya. Naglakad siya patungo sa pantries, kailangan niya ng kape, isang bagay na magpapalamig sa mainit na dugo niya. Habang nagtitimpla siya ng kape, narinig niya ang isang boses sa likod niya. Miss Alcaraz, tama po ba? Lumingon siya. Isang matangkad na lalaki, may ngiting nakakabihag
at mga matang puno ng kislap ang nakatayo sa likod niya. Miguel Migs Ramirez, ang bagong project director na dumating lang nitong nakaraang buwan. Ako nga, sagot ni Belle. Isang bahagyang ngiti ang kumawala sa kanyang labi. Hindi pa niya alam kung bakit, ngunit simula nang dumating si Migs, tila may kakaibang lightness na pumasok sa kanyang monotonous na buhay. May kailangan ka ba? Wala naman, sabi ni Migs, lumapit at nagtimpla din ng kape. Nagpapahangin lang ako pagkatapos ng meeting. Grabe, ang init ng ulo ni Sir Emilio ngayon. Ano po, mukhang may nakakain na naman siyang masama. Napatawa si Belle, isang tunog na bihira niyang marinig sa kanyang sarili sa loob ng opisina. Ganyan naman yan lagi, Mr. Ramirez, sanayan lang. Kaya nga po bilib ako sa iyo, Miss Alcaraz, sagot ni Migs. At ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanya. Ikaw lang ang nakakaya na sumagot ng ganoon sa kanya at hindi matanggal sa pwesto. Karamihan sa amin, isang tingin lang niya, takot na. Naramdaman ni Belle ang isang kislap ng kakaibang damdamin. Paghanga o sadyang nagpapatawa lang si Migs. Ngunit may ideya na biglang sumulpot sa kanyang isip. Ang ideya ng pagsubok. Ang ideya ng paglalaro. Well, Mr. Ramirez, kung gusto mong malaman ang sikreto, aniya, at ang ngiti niya ay naging mas malawak, siguro kailangan mo akong imbitahan sa labas minsan. Nagulat si Migs. Ngunit mabilis ding nakabawi. Ang nangiti niya ay mas lumapad. Talaga po? Ngayon ko lang nalaman na nag-e-entertain pala kayo ng mga ganyang request, Miss Alcaraz. Para sa mga bagong empleyado, sagot ni Belle, itinaas ang kanyang tasa. Maligayang pagdating sa Del Sol, Mr. Ramirez. Migs na lang po, sabi niya at ang kanyang ngiti ay nakakabihag. At opo, it's a date. Pagkatapos ng maikling pag-uusap na iyon, nagpatuloy ang araw ni Belle sa trabaho, ngunit may kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Parang may pumitik sa isang parte ng kanyang isip. Isang plano, isang diversion. Sa tanghalian, muling nagkasalubong ang landas nila ni Migs sa cafeteria. Masigla ang usapan nila. Nagbibiruan, nagtatawanan. Hindi niya maiwasang mapansin ang mga pasimpleng sulyap ng mga kasamahan nila at alam niyang umaabot din ang ingay ng kanilang tawanan sa mga sulok ng cafeteria. Sa isang punto, habang nakikipagtawanan siya kay Migs tungkol sa isang nakakatawang insidente sa office, dahan-dahan niyang inikot ang kanyang paningin patungo sa executive table. Doon nakaupo si Emilio kasama ang ilang matataas na opisyal. Nakatingin siya sa kanilang direksyon, ang kanyang muka ay tila walang ekspresyon, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na nagpakilabot kay Belle. Isang bagay na hindi niya mabasa. Mabilis siyang bumalik sa pag-uusap kay Migs. Mas lalo pang pinatingkad ang tawa niya. Mas lalo pang pinapakita ang kanyang kaligayahan. Kailangan niya itong gawin. Kailangan niyang subukan. Dumating ang gabi. Pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagkukunwari sa opisina, isa na namang gabi ng katahimikan ang naghihintay kay Belle sa kanilang tahanan. Ang condominium unit na kanilang tinitirhan na ipinagkaloob ng pamilya De La Cruz ay maluwag at moderno, ngunit tila walang buhay. Ito ay isang lugar na tinatawag nilang bahay, ngunit tila wala namang puso. Pinasok niya ang pinto. Tahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig. Tulad ng dati, walang hello, walang kumusta ka.
Si Emilio ay malamang na nasa kanyang home office, nakabaon sa kanyang mga papeles o nasa isa sa kanyang business trips. Kadalasan, hindi niya alam kung nasaan ito at hindi rin naman siya nagtatanong. Inihagis ni Belle ang kanyang bag sa sofa at dumiretso sa kusina. Kumuha siya ng isang baso ng tubig at umupo sa bar stool. Hinayaan ang kanyang mga mata na libutin ang maluwang na sala. Ang mga furniture ay mahal, ang mga artwork ay galing sa mga kilalang artista, ngunit ang lahat ay tila malamig. Walang init, walang personal na ugnayan. Kinapan niya ang kanyang daliri sa kanyang kaliwang kamay sa ilalim ng manggas ng kanyang blazer. Nandoon pa rin ang singsing, ang manipis na gintong singsing na simbolo ng isang pangako na pinilit sa kanya. Isinuot niya ito 5 taon na ang nakakaraan sa isang pribadong seremonya na tanging mga pamilya lang nila ang nakakaalam. Isang kasal na sa papel lang. Sa bawat taon, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng singsing. Ito ang nagpapaalala sa kanya ng pagkakagapos, ng pagkawala ng kanyang kalayaan. Nais niyang ihagis ito, kalimutan ang lahat, ngunit paano? Ang mga pangako ng pamilya ay hindi basta-basta binabasura, lalo na kung ang pangako ay nagtatago ng mga lihim na mas malalim pa sa mga karagatan. Biglang umilaw ang kanyang cellphone, isang notification mula sa messenger. Si Migs, binuksan niya ang mensahe. "Can't wait to see you tomorrow, Belle," nakasulat doon, kasama ang isang smiley face. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, isang ngiting hindi niya napansin na kinakailangan niya. Hindi ito ang ngiting puno ng pagmamahal kundi ng intriga. Isang ngiting puno ng pag-asa na sa wakas ay makakita siya ng reaksyon mula sa lalaking iyon. Sa CEO na tila walang pakialam sa kanya, tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng refrigerator. Ang ngiti niya ay naging bahagyang mapanukso. "Sembra trochoy na si tuviday, Don Emilio." Bulong niya sa sarili, Tagalog na tila may pinagkukwentuhan. Maaaring panahon na para gumising ka sa katotohanan. Ang umaga ay bumungad kay Belle na may kakaibang kagaanan. Ang mga salita ni Migs kagabi ay tila nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Isang lakas na gamitin ang sitwasyon para sa sarili niyang layunin, ang hamunin ang walang pakialam na si Emilio. Hindi ito isang laro ng pagmamahalan, kundi isang laro ng kapangyarihan, ng pagsubok kung gaano pa katigas ang puso ng kanyang asawa. Pagpasok pa lang niya sa opisina, nakita na niya agad si Migs na naghihintay sa labas ng kanyang cubicle. May dala itong isang maliit na buke ng white roses, ang paborito niyang bulaklak. Ang bango nito ay agad na kumalat sa paligid, umaakit sa atensyon ng mga kasamahan nila. "Good morning, Miss Alcaraz," bati ni Migs. Ang ngiti ay nakakabihag. Inabot nito ang bulaklak sa kanya. "Para sa'yo, para lang maging maganda ang simula ng araw mo." Naramdaman ni Belle ang pamumula ng kanyang pisngi, ngunit mabilis niyang kinontrol ang sarili. Tinanggap niya ang bulaklak, sinisigurado na nakikita ito ng lahat. "Salamat, Migs," sagot niya at sinadya niyang gamitin ang first name nito. Alam niyang malayo ang epekto nito sa office gossip. "Hindi mo naman kailangan." "Kailangan ko," sabi ni Migs. Ang boses ay puno ng pagbibiro, ngunit may bahid ng seryosong pagnanais. "Gusto kong maging maganda ang araw ng pinakamagandang babae sa Del Sol." Nagtawanan ang ilang kasamahan nila na nakarinig. Ramdam ni Belle ang init ng mga tingin sa kanya. Ngunit hindi siya nagpaapekto. Ito ang gusto niya.
ang maging sentro ng atensyon, lalo na kung may kalakip itong pwedeng magpainit ng ulo ni Emilio. "So, kape tayo mamaya?" tanong ni Migs. "Sure," sagot ni Belle. "Sa pantry tayo." Pagpasok niya sa kanyang cubicle, inilagay niya ang bulaklak sa kanyang mesa, sinisigurado na kitang-kita ito. Puno ang kanyang isip ng mga tanong. Ano kaya ang reaksyon ni Emilio? Narinig kaya niya? Nakita kaya niya? Sa loob ng 5 taon, bihira niyang makita ang anumang emosyon kay Emilio maliban sa pagiging seryoso at malamig. Sa buong umaga, panay ang tawanan at kulitan nila ni Migs kahit pa nasa kanya-kanya silang desk. Nagpapalitan sila ng mga email at chat na puro biro at jokes. Pinipilit niyang huwag sumulyap sa opisina ni Emilio na ang dingding ay salamin. Ngunit sa bawat paglipas ng minuto, lumalakas ang kanyang kuryosidad. Pagdating ng lunch break, nagkasama silang pumunta sa isang bistro malapit sa Del Sol, malayo sa office. Mas lalo siyang naging komportable kay Migs. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga nakaraang buhay. Naibahagi ni Migs na mahilig siyang mag-travel at pangarap niyang magtayo ng sariling travel agency balang araw. Nang tanungin siya ni Migs, "Ikaw, Belle, ano ang pangarap mo?" Natigilan si Belle. Pangarap? Matagal na siyang hindi nag-iisip tungkol sa mga pangarap niya. Ang tanging pangarap niya ay makalaya sa kasal na ito, makalaya sa anino ng pamilya de la Cruz. "Gusto kong maging independent," sagot niya matapat. "Gusto kong bumuo ng sarili kong pangalan, malayo sa anumang anino." Ngumiti si Migs, puno ng pag-unawa. "Sigurado akong magagawa mo yan. You're strong, Belle. Kitang-kita ko yan." Bigla, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na kotse na pumarada sa tapat ng bistro. Isang itim na sedan na madalas niyang makita sa garahe ng kanilang kondominium. Mabilis siyang nagkunwari na hindi niya nakita, ngunit ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis ang tibok. Si Emilio. Bakit siya nandito? Ilang sandali pa, nakita niya si Emilio na bumaba mula sa kotse kasama ang isang business partner. Naglakad sila papasok sa bistro at ang mga mata ni Emilio ay tila dumiretso sa kanilang mesa bago ito umupo sa kabilang dulo ng restaurant. Lalong pinatingkad ni Belle ang tawa niya. Mas lalo pa siyang naging masigla sa pag-uusap kay Migs. Sinadya niyang hawakan ang kamay ni Migs sa ibabaw ng mesa habang nagkukwento ito. Alam niyang nakikita ni Emilio ang lahat. Gusto niyang makita ang anumang reaksyon mula rito. Ngunit walang pagbabago sa ekspresyon ni Emilio. Patuloy itong nakikipag-usap sa kanyang kasama, tila walang pakialam sa kanilang presensya. Parang wala lang, parang isang bato. Isang bahagyang kirot ang naramdaman ni Belle sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit wala siyang maramdaman? Bakit parang hindi siya apektado? Pagkatapos ng tanghalian, bumalik sila ni Migs sa opisina. Patuloy ang kanilang pagiging malapit na tila lalong nagpapainit ng office rumor mill. Ngunit sa loob-loob ni Belle, may nararamdaman siyang lungkot. Ang laro na akala niya ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihan ay tila nagpaparamdam lang sa kanya ng kawalan ng halaga. Pag-uwi niya ng gabi, gaya ng inaasahan, tahimik ang bahay. Nilagay niya ang kanyang bag sa sopa at dumiretso sa kusina. Kumuha siya ng isang baso ng alak at umupo sa balkonahe. Tinatanaw ang mga ilaw ng syudad. Bigla, may narinig siyang tunog mula sa silid ni Emilio. Isang mahinang tunog, tila isang malalim na paghinga. Pagkatapos ay isa pa, mas mabigat.
Hindi ito ang karaniwang tunog ng paglipat ng papel o pag-type sa keyboard. Ito ay tunog ng kalungkutan. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng silid ni Emilio. Bukas ang pinto ng kaunti. Sumilip siya. Nakita niya si Emilio na nakaupo sa kanyang upuan, nakasandal ang ulo at ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Narinig niya ang isa pang malalim na paghinga na tila nagbubuwal ng isang malaking pasanin. Hindi niya kailanman nakita si Emilio na ganoon. Lagi itong matigas, malamig at tila walang kahinaan. Ngunit ngayon, sa dilim ng kanyang opisina, tila may isang mabigat na pasanin na dinadala ang CEO. Isang matinding pagtataka ang bumalot kay Belle. Ano ang nangyayari? Bakit ganoon si Emilio? Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang pumasok, magtanong, ngunit ang mga pader na matagal na niyang binuo sa kanyang puso ay tila pumipigil sa kanya. Ang pader na binuo niya laban sa pagtitiwala, laban sa pagiging marupok. Dahan-dahan siyang umatras, walang ingay. Bumalik siya sa balkonahe, ngunit ang alak sa kanyang baso ay tila nawalan na ng lasa. Ang imahe ni Emilio, nakayuko, nag-iisa, ay nanatili sa kanyang isip. Hindi ito ang Emilio na kilala niya. Hindi ito ang walang pakialam na CEO na nakikipagpaligsahan sa kanya sa boardroom o ang malamig na estranghero sa kanilang tahanan. Ang mga alaala ng kanyang nakaraan ay unti-unting bumalik. Ang sakit ng pagtataksil ng kanyang ex-boyfriend. Ang mga pangakong napako. Ang pakiramdam ng pagiging inosente na umasa sa isang pag-ibig na naglaho na parang bula. Dahil doon, nangako siya sa sarili na hindi na siya magpapauto, hindi na siya magpapagamit, hindi na niya hahayaan ang sinuman na saktan siya ulit. Ang kasal nila ni Emilio ay isang paalala lamang ng kanyang kawalan ng kalayaan at ng kanyang takot sa pagkabigo. Ngayon, nakita niya ang isang bahagi ni Emilio na nagpapabago sa lahat ng kanyang paniniwala. Ngunit, paano? Paano niya paniniwalaan ang nakita niya gayong sa loob ng 5 taon ay puro lamig lang ang pinakita nito? Nagpapanggap lang ba ito? Isang bagong taktika? Napahawak si Belle sa kanyang sentido. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Gusto niyang paniwalaan na may malalim na emosyon si Emilio, ngunit ang kanyang nakaraang karanasan ay nagtutulak sa kanya na mag-ingat. Hindi na siya magpapaloko. Biglang may nagring sa kanyang cellphone. Mix. Kamusta ang araw mo, Belle? Nagustuhan mo ba ang bulaklak? Sayang, hindi tayo nakapagkape sa pantry. Napakunot ang noo ni Belle. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Gusto niyang maging matatag, ngunit ang nakita niya kay Emilio ay tila nagpapahina sa kanyang loob. Okay lang naman, sagot niya, pinipilit na maging masigla ang boses. Salamat sa bulaklak, Migs. Ang ganda. Pero sa ngayon, parang hindi ko ata kayang uminom ng kape. Hoy, bakit naman? Tanong ni Migs. May problema ba? Si Sir Emilio na naman ba? Wala. Okay lang ako. Mabilis niyang sagot. Ngunit ang kanyang puso ay nagsasabi ng iba. Pagod lang siguro. Good night, Migs. Ibinaba niya ang tawag. Tiningnan niya ang itim na pinto ng opisina ni Emilio. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa impormasyong ito. Ang tanging alam niya ay ang laro ay mas lalong naging komplikado. Humiga siya sa kanyang kama, ngunit hindi siya makatulog. Ang mga tanong ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isip.
Bakit ganoon si Emilio? Ano ang tunay na nararamdaman niya? At ang pinakamahalaga, handa ba siyang isugal ang kanyang puso sa isang laro na hindi niya alam kung sino ang kalaban at kung ano ang tunay na stake? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, bigla siyang kinilabutan. May narinig siyang mahinang kaluskos mula sa kabilang bahagi ng bahay. Tunog ng mga yabag. Hindi ito si Emilio dahil alam niyang nasa loob pa rin ito ng kanyang opisina. Sino ang naglalakad sa kanilang tahanan sa gitna ng gabi? Nagising si Belle. Ang mga yabag ay mas lalong lumakas, papalapit sa kanyang silid. Tila may humihinga sa labas ng kanyang pinto. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang kanyang puso ay nagsisimulang bumilis ang tibok. "Sino yan?" bulong niya, ngunit walang sumasagot. Ang kaluskos sa labas ng pinto ni Belle ay biglang nawala, kasabay ng tunog ng mabilis na pagbukas at pagsara ng pinto sa silid ni Emilio. Natigilan si Belle. Ang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya nang makita yang huminto ang mga anino. Sino ang naglalakad sa kanilang tahanan sa gitna ng gabi? Hindi ito si Emilio. Pero sino at bakit? Kinabukasan, masama ang gising ni Belle. Halos hindi siya nakatulog kakaisip sa mga nangyari kagabi. Ang kalungkutan ni Emilio, ang mahiwagang yabag at ang pagitan nilang dalawa ni Migs na tila nagpapalalim pa sa palaisipan. Paglabas niya ng silid, nakita niya si Emilio sa sala, nakaupo sa sofa at nagbabasa ng dyaryo. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong ganito sa umaga. Karaniwan, umalis na ito bago pa siya magising. "Good morning," bati niya, sinusubukang maging normal ang kanyang boses. Tumingin si Emilio sa kanya, ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng libu-libong kwento. "Good morning, Belle," sagot nito, ang tono ay malamig pa rin. "May kailangan ka ba?" Umiling si Belle. "Wala, nagulat lang ako na nandito ka pa." Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Emilio, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "May mahalaga akong pulong sa hapon. Minabuti kong manatili na lang sa bahay." Ramdam ni Belle ang tensyon sa pagitan nila. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang pag-uusap tungkol sa nangyari kagabi o kung dapat ba niyang banggitin ang nakita niya. "May narinig ako kagabi," sabi niya dahan-dahan. "Mga yabag." Tumingin si Emilio sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay naging blanko. "Wala naman akong narinig," sabi nito. "Baka guni-guni mo lang. Matulog ka na lang ng maaga." Isang kirot ang naramdaman ni Belle. Tinanggalan lang siya nito ng saysay. Hindi na lang niya pinansin. Dumating ang araw sa opisina. Si Migs ay mas lalong naging pursigido sa panunuyo sa kanya. Nagpadala pa ito ng mga chocolates sa kanyang mesa. Ngunit sa bawat kilos ni Migs, mas lalong nag-iisip si Belle tungkol kay Emilio. Ang mga nakaraang araw ay tila isang malaking palaisipan na hindi niya maintindihan. Ang pagiging tahimik ni Emilio, ang kanyang mga kakaibang kilos, at ang matinding tensyon sa pagitan nila. May isang bagay na mali at ramdam niya na may malalim na lihim na itinatago si Emilio. Sa gabi, habang naghahanda siya para matulog, bigla niyang naisip ang lumang desk sa home office ni Emilio. Hindi niya kailanman nagalaw ang mga gamit nito doon. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang kuryosidad ang nagtulak sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa home office ni Emilio. Bukas ang pinto. Nakita niya ang isang lumang kahon sa gilid ng desk. Halos natatakpan ng mga bagong folder. Inangat niya ang kahon. May bigat ito.
Binuksan niya ang kahon na puno ito ng mga lumang litrato, mga litrato ni Emilio noong bata pa ito. May mga litrato rin silang dalawa noong mga bata pa sila. Nakangiti sila, magkahawak kamay, tila walang problema sa mundo. Isang matamis na kirot ang naramdaman ni Belle. Naalala niya ang kanilang pagkabata. Ang mga araw na sila ay magkasama, naglalaro sa hardin ng mga De La Cruz. Ang mga panahong iyon ay malayo sa kasalukuyan. Sa ilalim ng mga litrato, may nakita siyang isang lumang diary. Kulay kape ang takip at ang mga pahina ay tila naninilaw na. Nakasulat sa takip ang pangalan ni Emilio. Nag-aalangan si Belle. Alam niyang mali ang kanyang ginagawa. Ang pagbabasa ng diary ng iba ay isang paglabag sa privacy. Ngunit ang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-aalangan. Binuksan niya ang diary. Ang unang pahina ay may petsa na matagal na ang nakalipas. Noong sila ay mga teenager pa. Mahal ko si Belle. Hindi ko alam kung bakit, pero mula pa noong bata kami, siya na ang tinitibok ng puso ko. Pero paano ko sasabihin? Napakaganda niya, napakatalino. Sino ako para sa kanya? Nanlaki ang mga mata ni Belle. Nagkamali ba siya ng basa? Muling binasa niya ang mga salita. Hindi siya nagkamali. Mahal siya ni Emilio. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Bawat pahina ay puno ng mga lihim na damdamin ni Emilio para sa kanya. Ang kanyang takot na hindi siya tanggapin, ang kanyang pagtatago ng kanyang nararamdaman at ang kanyang pagnanais na protektahan siya sa lahat ng paraan. Nang malaman ko ang tungkol sa arranged marriage, masaya ako. Akala ko ito na ang chance ko, ang chance na mapasa akin siya. Pero bakit ganito siya? Galit ba siya sa akin? May gawa ba ako? Sa mga pahina, nakita ni Belle ang sakit ni Emilio. Ang kanyang kalungkutan sa bawat pagkakataon na sinagot siya ni Belle ng malamig, sa bawat pagkakataon na tila wala siyang pakialam. Isang matinding pagsisisi ang bumalot kay Belle. Nagkamali siya sa paghusga kay Emilio. Ang lalaking akala niya ay malamig at walang puso ay nagtatago ng isang malalim na pag-ibig. Habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, nakita niya ang isang bahagi na nagpapaliwanag sa lahat. Isang entry na may petsang ilang buwan bago ang kanilang kasal. Kailangan kong gawin ito para sa pamilya. Ang Del Sol Holdings ay nasa panganib. Kailangan ng stability. Kailangan ng alyansa. Ang kasal kay Belle ay magbibigay ng stability. Pero ang puso ko, masakit. Ayaw kong gamitin siya. Pero paano ko sasabihin sa kanya na mahal ko siya na hindi lang ito tungkol sa kumpanya? Natatakot akong baka lalo lang siyang lumayo. Napahinto si Belle. Del Sol Holdings ay nasa panganib. Hindi niya alam ito. Wala si Emilio kailanman binanggit. At ang kasal nila na akala niya ay simpleng tradisyon lamang ng mga mayayamang pamilya ay may mas malalim pa palang dahilan. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa pamilya De La Cruz, sa kanilang pamana, sa kanilang kumpanya. Napakuyom ang kamao ni Belle. Bakit hindi niya alam ang tungkol dito? Bakit tinago sa kanya ni Emilio ang lahat? Nagtatampo siya, ngunit mas nangingibabaw ang pag-aalala. Kung nasa panganib ang Del Sol Holdings, bakit tila wala siyang alam? Habang patuloy siyang nagbabasa, isang bahagi ng diary ang nagbigay sa kanya ng matinding kaba. Isang entry na naglalaman ng mga pangalan, mga petsa, at mga numero na tila may kaugnayan sa isang legal na laban. At sa gitna ng lahat, ang pangalan na Ricardo Carding Ramirez. Napako ang tingin ni Belle sa pangalan.
Ramirez. Hindi kaya. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Napasigaw si Belle sa gulat at ang diary ay nahulog mula sa kanyang kamay. Nakita niya si Emilio nakatayo sa pinto. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit sa kanyang mga mata ay mayroong halo ng pagtataka at sakit. Nakita nito ang diary sa sahig. Bukas sa pahinang may nakasulat na pangalan ni Carding Ramirez. Belle, tawag ni Emilio, ang kanyang boses ay tila may pagbabanta. Ano ang ginagawa mo? Ang tanong niya ay hindi nangangailangan ng sagot. Alam ni Belle na nahuli siya sa akto. Nakita niya ang pagkasira ng tiwala sa mga mata ni Emilio. Ang lalaking lihim na nagmamahal sa kanya, ang lalaking nagtatago ng mga pasanin para sa kanilang pamilya, ay nakita siyang nilalabag ang kanyang privacy. Emilio, I can explain, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Explain what, Belle? Tanong niya, At ang kanyang boses ay tila bumaba ng ilang tono. Na sinisilip mo ang aking mga lihim, na hindi mo pinagkakatiwalaan ang iyong asawa? Ang salitang asawa ay tila tumama sa kanya ng malakas. Asawa. Oo, asawa nga niya ito. Ngunit sa loob ng 5 taon, hindi niya kailanman naramdaman na siya ay isang asawa. Hindi ko alam na may tinatago ka, sabi niya. At ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi ko alam na nasa panganib ang kumpanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Umiling si Emilio. Dahil ayokong mag-alala ka. Ayokong madamay ka. Pero asawa mo ako, Emilio. Sigaw niya, hindi na napigilan ang kanyang emosyon. Karapatan kong malaman. Ding. Bigla, may kumatok sa pinto ng kanilang kondominium. Mabilis silang nagkatinginan. Hindi nila inaasahan ang bisita sa ganitong oras ng gabi. Dahan-dahan, lumapit si Emilio sa pinto at binuksan ito. Nakita ni Belle ang isang lalaki na nakatayo sa labas. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Miguel Migs Ramirez. Migs? Gulat na tanong ni Belle. Ngumiti si Migs, ngunit ang kanyang mga mata ay tila mayroong kakaibang kislap. Belle, I need to talk to you. Ngayon na. Tiningnan ni Emilio si Migs. Ang kanyang mga mata ay naninigas. Ano ang kailangan mo, Mr. Ramirez? Tanong nito, ang boses ay puno ng pagbabanta. Sir Emilio, sabi ni Migs, at ang kanyang tingin ay tumama kay Belle. Kailangan kong ipaalam kay Belle ang isang napakahalagang bagay. Isang bagay na hindi mo kayang itago. Nagulat si Belle. Ano ang nalalaman ni Migs? At bakit niya ito sinasabi sa harap ni Emilio? Ang kanyang mundo ay tila gumuguho. Ang mga lihim, ang mga pagtatago, ang mga pagsubok. Lahat ay tila nagsasama-sama sa isang malaking gulo. Ang pagdating ni Migs sa gabi na iyon ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng isang maulap na kalangitan. Nagulat si Belle, hindi lang dahil sa biglaang paglitaw ni Migs, kundi dahil sa sinabi nito, isang bagay na hindi mo kayang itago. Ang mga salitang iyon ay tila nagpapahiwatig na may alam si Migs sa mga lihim na pinagtataguan ni Emilio. Nagkatinginan sila ni Emilio. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Ang tensyon ay lumalabas sa bawat sulok ng silid. Migs, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Belle, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin si Migs kay Emilio, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi bago bumalik ang tingin kay Belle. Pwede ba nating pag-usapan ng pribado, Belle? Mahalaga ito. Wala tayong kailangang pag-usapan ng pribado.
Mr. Ramirez. Malamig na sabi ni Emilio. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa pinto, tila pinipigilan si Migs na pumasok. Kung anuman ang sasabihin mo, pwede mong sabihin sa aming dalawa. Hindi ito tungkol sa inyong dalawa, Sir Emilio. Matapang na sagot ni Migs. Ito ay tungkol kay Belle at sa karapatan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi alam ni Belle kung saan lulugar. Ang kanyang isip ay gulong-gulo sa mga bagong impormasyon mula sa diary ni Emilio at ngayon ay ang pagdating ni Migs na may dalang panibagong palaisipan. Migs, sabihin mo, sabi ni Belle at lumapit siya sa pinto, tinulak ng bahagya si Emilio. Anong katotohanan ang sinasabi mo? Naghintay si Emilio, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Migs, puno ng pagbabanta. Ngunit bago pa man makasagot si Migs, biglang umiling si Emilio. Wala kang kailangang marinig, Belle, sabi nito. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Hindi ko maiintindihan dahil tinatago mo sa akin ang lahat, sagot ni Belle. Ang kanyang boses ay tila nagiging hysterical. Lahat ng tungkol sa kumpanya, lahat ng tungkol sa atin. Belle, pakiusap ni Migs. Pumunta tayo sa labas, kailangan nating mag-usap. Nag-aalangan si Belle, ngunit ang pagiging tahimik at pagtatago ni Emilio ay lalong nagtulak sa kanya upang maghanap ng sagot sa iba. Binalingan niya si Emilio. Hindi ako aalis, sabi niya. Dito tayo mag-uusap. Ngayon, at sana naman Emilio, huwag ka nang magtago. Nagbuntong hininga si Emilio tila sumuko. Humiwalay siya sa pinto at tumabi. Pumasok si Migs. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili kay Emilio na tila may lihim na paghamon. Belle, sabi ni Migs, nalaman ko lang din ito kanina, pero ang pamilya de la Cruz at ang pamilya nyo, matagal na palang may koneksyon na mas malalim pa sa arranged marriage. Hindi lang ito tungkol sa pamilya nyo na sumusuporta sa Del Sol Holdings, kundi ang pamilya nyo ay dating may malaking porsyento din ng shares sa kumpanya. Ngunit dahil sa isang masamang investment ng lolo mo, napilitan silang ibenta ang shares sa De La Cruz family at doon nagsimula ang pangako na magpakasal ang susunod na henerasyon upang mapanatili ang koneksyon. Nanlaki ang mga mata ni Belle, isang malaking impormasyon, isang malaking lihim na itinago sa kanya. Ang pamilya niya ay dating may-ari ng bahagi ng Del Sol Holdings at ang lolo niya ang dahilan ng pagbagsak? Ano? Bulong niya tumingin kay Emilio na tila walang kibo. Totoo ba yan, Emilio? Hindi sumagot si Emilio. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Migs, tila nagbabala. At hindi lang yan, Belle. Patuloy ni Migs. Ang pamilya ng tiyuhin ko, si Carding Ramirez, ay dating business partner ng Del Sol. Pero dahil sa isang kontrata, nawala ang pwesto ng tiyuhin ko. At simula noon, nagkaroon sila ng matinding galit sa De La Cruz family. Nagulat si Belle. Ramirez. Carding Ramirez. Ito ang pangalan na nakita niya sa diary ni Emilio, ang pangalan ng kaaway. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya at ang kanyang tingin ay tumama kay Migs. May kinalaman ba ang tiyuhin mo sa lahat ng ito? Hindi ko alam kung paano siya nadamay, Belle, sabi ni Migs. At ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Pero may narinig akong usapan na gusto niyang ibagsak ang Del Sol Holdings at gagamitin niya ang lahat ng paraan. Nagulat si Belle. Bumalik sa kanyang isip ang mga litrato at entry sa diary ni Emilio.
ang kanyang mga lihim, ang kanyang pagtatago, ang kanyang paghihirap. Umiling si Belle, ang kanyang ulo ay tila umiikot. Napakaraming impormasyon, napakaraming lihim. Belle, sabi ni Emilio, at lumapit siya, hinawakan ang kanyang kamay. Ngunit mabilis itong inialis ni Belle. Pwede nating pag-usapan ito, ngunit hindi ngayon. Kailangan mong magpahinga. Ayoko nang magpahinga, Emilio. Sigaw niya, at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Gusto kong malaman ang lahat. Ayoko nang magpabola. Hindi kita binobola, Belle. Sabi ni Emilio, ang kanyang boses ay tila may pagtatampo. Ginagawa ko lang ang sa tingin kong tama para sa iyo. Para sa atin. Tama para sa akin? Tanong ni Belle. Ang itago sa akin ang lahat? Ang hayaan akong maging bulag sa mga nangyayari? Hindi na nakasagot si Emilio. Belle, sumama ka na sa akin, sabi ni Migs. Hinawakan ang kanyang balikat. Kailangan mo ng kaibigan ngayon. Kailangan mo ng taong mapagkakatiwalaan. Tiningnan ni Belle si Migs. Pagkatapos ay tumingin siya kay Emilio. Ang kanyang puso ay gulong-gulo. Gusto niyang maniwala kay Emilio, ngunit ang mga lihim nito ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang tiwala. Sa isang iglap, nagdesisyon si Belle. Umiling siya at tinulak ang kamay ni Migs. Hindi, Migs! Hindi ako aalis. Nagulat si Migs. Belle, bakit? Dahil dito ako nakatira, sagot ni Belle at tumingin siya kay Emilio. Dito ako haharap sa lahat ng katotohanan. Gusto kong malaman ang lahat, Emilio. Ngayon, at ayoko nang itago sa akin ang anumang bagay. Nagbuntong hininga si Emilio, tila sumuko sa kanyang kagustuhan. Alam niyang wala siyang magagawa kundi sabihin ang lahat. Nagsimulang magkwento si Emilio tungkol sa kasaysayan ng Nayan ng De la Cruz at Alcaraz family, tungkol sa pagkalugi ng lolo ni Belle, tungkol sa pagkakautang na pinilit bayaran ng De la Cruz family, at ang pangako ng kasal. Habang nagkukwento si Emilio, unti-unting lumabas ang mga alaala sa isip ni Belle. Ang kanyang ina na madalas mag-alala tungkol sa pera. Ang kanyang lolo na madalas may kausap sa telepono tungkol sa mga utang. Ang lahat ng ito ay nag-umpisa nang magkaroon ng saysay. Pero bakit tinago sa akin ng pamilya ko? Tanong ni Belle. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Dahil ayaw kanilang mag-alala, sagot ni Emilio. Dahil gusto nilang maging malaya ka sa bigat na iyon. Naramdaman ni Belle ang isang bahagyang kirot sa kanyang puso. Ito ang parehong rason na ibinigay ni Emilio. Protecting her, but at what cost? Pagkatapos ng matagal na pag-uusap at pagkatapos na mailabas ni Belle ang lahat ng kanyang sama ng loob kay Emilio, humupa ang tensyon. Ngunit ang pagdududa ay nanatili sa kanyang puso. Kinabukasan sa opisina, tila wala ng pagtatago. Ang mga tingin ni Emilio sa kanya ay mas lalong naging matindi, puno ng pag-aalala at marahil ay pagsisi. Ngunit ang mga tingin ni Migs ay mas lalong naging matamis, puno ng pang-unawa. Sa isang pagkakataon, habang naglalakad siya sa hallway, nag-ring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sagutin. Hello, sabi niya. Walang sumasagot, tanging tunog ng static. Sino yan? Tanong niya ulit. Bigla, may nag-pop up sa kanyang screen. Isang larawan nila ni Migs kahapon sa bistro habang nagtatawanan sila. At sa likod, sa malayo, ay si Emilio nakatitig sa kanila, ang kanyang muka ay seryoso. Ang larawan ay kinuha mula sa isang malaking distansya.
Kasama sa larawan ang isang text message. Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa mga kilos, hindi sa mga salita. Mag-ingat ka, Belle. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Kinilabutan si Belle. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? Sino ang sumusubaybay sa kanya? At ano ang ibig sabihin ng mensahe? Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Sino ang sinasabi nitong hindi totoo? Si Emilio o si Migs. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis ang tibok. At isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Ang mensaheng natanggap ni Belle ay parang lamig na bumalot sa kanyang buong katawan. Hindi siya makahinga. Sino ang nagmamanman sa kanya? At ang huling linya, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo, ay nagdulot ng matinding pagdududa sa kanyang isip. Napatingin siya sa larawan. Si Emilio sa likod, nakatitig sa kanila ni Migs. Ang tingin nito ay hindi lang basta tingin ng CEO sa kanyang empleyado. May ibang bagay doon. Isang bagay na hindi niya maintindihan noon, ngunit ngayon, kasama ang diary at mga lihim na nabunyag ay tila nagkakaroon ng bagong kahulugan. Dali-dali siyang pumasok sa opisina ni Emilio. Hindi na siya kumatok. Nagulat si Emilio nang makita siya, ngunit mabilis ding bumalik sa pagiging kalmado. Belle, may kailangan ka ba? Tanong nito. Ang kanyang boses ay tila may pagod. Inihagis ni Belle ang kanyang cellphone sa mesa at ang larawan ay nakita ni Emilio. Nanlaki ang mga mata nito. Sino ang nagpadala nito, Emilio? Tanong ni Belle, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. May nagmamanman sa akin. May alam ka ba rito? Tiningnan ni Emilio ang larawan. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Hindi ko alam, Belle, pero simula pa noong nagkaroon tayo ng problema sa Del Sol, may mga tao na akong narinig na nagmamanman sa atin. Ito ang dahilan kung bakit ayaw kong madamay ka. Dahil sa Del Sol Holdings? Tanong ni Belle, ang kanyang boses ay may pagdududa. Tumango si Emilio. Oo, Belle. Ang kumpanya ay nasa matinding panganib. Mas malaki pa sa inaakala mo. May mga taong gustong ibagsak kami at gagamitin nila ang lahat ng paraan, pati na ang personal na buhay namin. Napaupo si Belle sa upuan sa harap ng desk ni Emilio. Ang lahat ay tila nagiging mas komplikado. Ang kasal nila, ang mga lihim, ang mga pagdududa at ngayon ay ang banta sa kumpanya. Sano ang mga taong ito, Emilio? Tanong niya, ang kanyang boses ay mahina. Nag-aalangan si Emilio. Tiningnan niya ang pinto, tila sinusuri kung may nakikinig. Ang isang pangalan ay Ricardo Ramirez. Nanlaki ang mga mata ni Belle, Ricardo Ramirez, ang tiyuhin ni Migs. Si Migs ba, Emilio? Tanong niya, ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis ang tibok. May kinalaman ba si Migs sa lahat ng ito? Umiling si Emilio. Hindi ko alam, Belle. Hindi ko alam kung gaano siya kalalim na sangkot, pero ang tiyuhin niya ang kalaban namin. At gusto niyang ibagsak ang Del Sol. Tumayo si Emilio at lumapit sa bintana, tinatanaw ang syudad. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagod. Kailangan kong gawin ang lahat para protektahan ang kumpanya, Belle, sabi nito. Ang kanyang boses ay malalim. Ito ang pamana ng aming pamilya at kailangan kong protektahan ka rin. Naramdaman ni Belle ang isang bahagyang kirot sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya si Emilio na nagsabi ng ganoong klaseng emosyon. Ang kanyang takot, ang kanyang pag-aalala.
Paano mo ako poprotektahan, Emilio, kung tinatago mo sa akin ang lahat? Tanong niya. Kailangan nating magtulungan. Asawa mo ako, Emilio. Kailangan nating labanan ito ng magkasama. Tiningnan ni Emilio si Belle, ang kanyang mga mata ay tila nabigyan ng pag-asa. Handa ka ba, Belle? Tumango si Belle. Kailangan kong maging handa. Hindi ko hahayaan na masira ang pamilya natin o ang kumpanya dahil sa mga lihim na ito. Ang desisyon ni Belle ay tila nagbigay ng panibagong lakas kay Emilio. Ngunit alam nilang dalawa na ang laban ay hindi magiging madali. Lumipas ang mga araw. Nagtulungan sina Belle at Emilio upang suriin ang mga dokumento. Maghanap ng mga butas sa plano ni Carding Ramirez. Habang nagtatrabaho sila ng magkasama, unti-unting lumambot ang mga pader sa pagitan nila. Nakikita ni Belle ang isang Emilio na hindi niya kailanman nakita. Isang Emilio na passionate sa kanyang trabaho, matalino at may malalim na pagmamahal sa kanyang pamilya. Isang araw habang nasa opisina, nakatanggap si Emilio ng isang tawag mula sa isang miyembro ng board. Sir Emilio, sabi ng boses sa kabilang linya, may narinig akong balita. May balak si Mr. Ramirez na bilhin ang mas maraming shares ng Del Sol Holdings sa open market. Kailangan nating gumawa ng aksyon. Napakuyom ang kamao ni Emilio. Nagsisimula na si Carding Ramirez. Sige, bantayan natin ang lahat ng kilos niya, sabi ni Emilio. Huwag nating hayaan na makakuha siya ng malaking porsyento ng shares. Pagkatapos ng tawag, tiningnan ni Emilio si Belle. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nagsisimula na sila, Belle. Tumango si Belle. Alam niya na ang laban ay magiging matindi. Sa gabi, pag-uwi nila, dumiretso si Emilio sa kanyang home office. Sinundan siya ni Belle. Nakita niya itong nakatayo sa harap ng isang frame ng larawan. Ang larawan ng kanyang lola. Ang lola na siyang nag-arrange ng kasal nila. Ginagawa ko ang lahat para sa atin, Lola, bulong ni Emilio. Sana maintindihan mo. Naramdaman ni Belle ang kirot sa kanyang puso. Ang bigat ng responsibilidad na dinadala ni Emilio. Emilio! Tawag niya, lumapit at hinawakan ang kanyang balikat. Nagulat si Emilio, ngunit hindi ito umalis. Belle! Huwag kang mag-alala, sabi ni Belle. Pagkasama tayong lalaban, hindi ka nag-iisa. Tumingin si Emilio sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa isang iglap, tila nawala ang lahat ng pader sa pagitan nila. Bigla, may narinig silang tunog. Tunog ng mga boses mula sa labas ng kanilang kondominium. Mabilis silang lumapit sa bintana. Nakita nila si Migs nakikipag-usap sa isang lalaki na tila kaedara ng tiyuhin nito. Ang kanilang pag-uusap ay tila seryoso at sa dulo ng kanilang pag-uusap, binigyan ni Migs ang lalaki ng isang folder. Nanlaki ang mga mata ni Belle. Anong ibig sabihin nito? Bakit kasama ni Migs ang tiyuhin nito? At ano ang laman ng folder na iyon? Migs! Bulong ni Belle, ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis ang tibok. Ang mga salita sa mensaheng natanggap niya ay biglang bumalik sa kanyang isip. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Nagbago ang pagtingin ni Belle kay Migs, ang kanyang kaibigan, ang lalaking tila mapagkakatiwalaan. May itinatago ba ito? O ginagamit lang siya? Isang matinding pagdududa ang bumalot sa kanya at sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung sino ang dapat niyang paniwalaan. Ang eksenang nasaksihan ni Belle at Emilio mula sa bintana ay nagdulot ng malaking pagkabahala. Si Migs,
kasama ang tiyuhin nitong si Carding Ramirez, ang pangalan na ngayon ay nagdudulot ng takot at pagdududa. Ang folder na iyon, ano ang laman nito? Ang mga tanong na iyon ay pumuno sa isip ni Belle. Hindi ko akalain. Bulong ni Belle, ang kanyang boses ay tila nawalan ng lakas. Si Migs? Napakuyom ang kamao ni Emilio. Hindi ko rin alam, Belle, ngunit kailangan nating malaman kung ano ang ginagawa nila. Kinabukasan sa opisina, tila wala lang si Migs. Masigla pa rin itong bumati kay Belle at gaya ng dati, may dala itong kape para sa kanya. Ngunit ngayon, ang mga ngiti ni Migs ay tila may halong pait para kay Belle. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan ng anumang pahiwatig na magpapatunay na mali ang hinala niya. "Good morning, Belle," sabi ni Migs, inilapag ang kape sa kanyang mesa. "Napansin kong parang malalim ang iniisip mo. May problema ba?" Napilitan si Belle na ngumiti. "Wala naman, Migs. Pagod lang siguro sa dami ng trabaho." "Kung may problema ka, huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin, Belle," sabi ni Migs. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Nandito lang ako para sa iyo." Ang mga salitang iyon ay tila tumusok sa puso ni Belle. Ang kanyang kaibigan, ang lalaking tila nagmamalasakit sa kanya. May kakayahan ba itong magtago ng isang malaking lihim? Sa buong araw, naging tahimik si Belle. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Gusto niyang magtanong kay Migs, ngunit paano at ano ang sasabihin niya? Nang gabing iyon, niyaya ni Migs si Belle para mag-dinner. Ayaw sanang sumama ni Belle, ngunit nagdesisyon siyang ito na ang pagkakataon para malaman niya ang katotohanan. Nagkita sila sa isang restaurant na malayo sa opisina. Ang ambience ay romantiko na tila lalong nagpadagdag ng tensyon sa pagitan nila. "Belle," sabi ni Migs pagkatapos nilang umorder, "may gusto akong sabihin sa'yo." Huminto ang puso ni Belle. Ito na. Sasabihin na ba niya ang tungkol sa tiyuhin niya o tungkol sa kanilang plano? "Ano iyon, Migs?" tanong niya, pinilit na maging kalmado. "Mahal kita, Belle," diretsong sabi ni Migs. "Alam kong mabilis at alam kong magulo ang sitwasyon, pero simula nang makita kita, naramdaman ko na may kakaiba sa'yo. Gusto kong alagaan ka, Belle. Gusto kong maging masaya ka." Nagulat si Belle. Hindi niya ba niya inaasahan ang pag-amin na iyon? Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis ang tibok. Mahal siya ni Migs. "Migs," sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. "Hindi ito ang tamang oras." "Hindi ako naniniwala doon," sabi ni Migs. Hinawakan ang kanyang kamay. Ang pag-ibig ay hindi namimili ng oras. "Belle, handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Sumama ka sa akin. Umalis tayo dito. Simulan natin ang bagong buhay malayo sa mga problemang ito." Ang mga salita ni Migs ay tila isang matamis na pangako, ang pangako ng kalayaan ng bagong buhay. Ngunit sa kanyang isip, biglang sumulpot ang imahe ni Emilio. Ang kanyang mga lihim, ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagmamahal na nakatago sa loob ng diary. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa isang iglap, halos bumigay siya sa pangako ni Migs. Ang matagal na niyang hinahangad, ang kalayaan. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan si Belle, ngunit sinagot niya pa rin. "Hello? Belle, mag-ingat ka," bulong ng isang boses na hindi pamilyar sa kabilang linya. "Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo.
Ang taong kasama mo ngayon, hindi siya ang iniisip mo. Napatayo si Belle. Sino ito? Tanong niya, ngunit ang tawag ay biglang naputol. Belle, anong nangyari? Tanong ni Migs, nag-aalala. Tumingin si Belle kay Migs. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Sino ang nagsabi ng mga salitang iyon? Sino ang nagbabala sa kanya? Wala, sagot niya at inilapag ang kanyang cellphone. Kailangan kong umuwi. Sa daan pa uwi, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang pag-amin ni Migs, ang babala mula sa unknown caller at ang mga lihim ni Emilio. Ang lahat ay tila nagsasama-sama sa isang malaking gulo. Pagdating niya sa kanilang kondominium, nakita niyang maliwanag ang home office ni Emilio. Nakasarado ang pinto. Naglakad si Belle patungo sa library ng bahay. Naisip niyang kailangan niyang tingnan muli ang mga lumang dokumento ng pamilya Alcaraz, baka mayroon pa siyang hindi nakita. Habang naghahanap sa mga lumang libro, may nahulog na isang lumang kahon mula sa itaas ng estante. Napaigtad siya. Binuksan niya ang kahon. Napuno ito ng mga lumang sulat. Mga sulat mula sa kanyang ina patungo sa kanyang lolo na nagkukwento tungkol sa mga problema sa Del Sol Holdings. At sa gitna ng mga sulat, mayroong isang kontrata. Isang kontrata sa pagitan ng pamilya De La Cruz at Alcaraz. Ang kontratang ito ay nagsasaad na ang pamilya Alcaraz ay ipinangako ang kanyang kamay sa De La Cruz bilang kabayaran sa utang. Ngunit may isang nakasulat sa gilid ng kontrata sa maliit na sulat kamay ng kanyang lolo. Milo loved her first. Unang minahal siya ni Milo. Nanlaki ang mga mata ni Belle. Milo. Emilio. Mahal niya na siya noon pa man. Kasama sa kontrata ang isang folder na may nakasulat na Del Sol Holdings, Confidential. Binuksan niya ito. Ito ang mga original na financial reports ng Del Sol Holdings, kasama ang isang detalyadong plano para sa isang hostile takeover. Ang pangalan sa ilalim ng plano ay Carding Ramirez. Ngunit may isang bagay na nagulat kay Belle, ang mga petsa. Ang plano ay bago pa man siya makasal kay Emilio, at ang ilang mga entries ay nagpapahiwatig na may isang tao sa loob ng Del Sol ang nagbibigay ng impormasyon kay Carding Ramirez. At sa pinakailalim ng folder, may nakita siyang isang sulat. Sulat mula kay Emilio para sa kanya na hindi kailanman naipadala. Mahal kong Belle, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo. Pero bago pa man ang lahat ng ito, bago pa man ang kasal na ito, mahal na kita. Mahal na mahal kita. Kaya ginawa ko ang lahat para protektahan ka, para protektahan ang Del Sol. Ang arranged marriage ay naging paraan ko para mapanatili kang malapit sa akin upang maprotektahan ka mula sa mga banta na hindi mo alam. Ang tiyuhin ni Migs, si Carding Ramirez, may gusto kaming ibagsak at natatakot ako, Belle, na may kasabwat siya sa loob. Natatakot ako na malaman mo ang lahat at lalo ka lang lumayo sa akin. Natatakot ako na hindi mo ako mahalin. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Mali ang pagtatago ko sa iyo. Sana mapatawad mo ako. Handa akong harapin ang lahat ng ito, Belle, basta kasama ka. Nagmamahal, Emilio. Nagsimulang umagos ang luha sa mga mata ni Belle. Ang lahat ay nagkaroon ng saysay. Ang pagiging malamig ni Emilio, ang kanyang pagtatago, ang kanyang paghihirap. Ang lahat ay dahil sa pagmamahal niya sa kanya at sa pagnanais niyang protektahan siya. Ang tawag mula sa unknown number. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ang ibig sabihin nito, si Migs.
ang mga pag-amin ni Migs, ang kanyang pagiging sweet, ang kanyang pag-aalala. Ang lahat ay tila isang malaking palabas. Nararamdaman niya ang sakit ng pagtataksil, ngunit hindi sa paraang tulad ng dati. Sa pagkakataong ito, ang sakit ay may kasamang pag-unawa at isang malalim na pagmamahal para kay Emilio. Ang kanyang pag-aalala para kay Emilio ay mas lalong lumalim. Kung si Migs ay kasabwat ni Carding Ramirez, nangangahulugan na nasa matinding panganib si Emilio. Ang kanyang isip ay biglang nagliwanag. Si Migs, ang kanyang mga pagdududa, ang tawag kagabi. Posible kayang, ano ang ginawa ko? Bulong ni Belle, ang kanyang boses ay tila isang hikbi, puno ng pagsisisi at ng isang matinding pagmamahal na ngayon lang niya naramdaman. Ang pagtuklas ni Belle sa mga lihim na sulat at dokumento ay parang isang malakas na suntok sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Emilio sa kanyang liham, bawat detalye sa plano ng takeover ni Carding Ramirez ay tila nagbubukas ng kanyang mga mata sa isang katotohanan na matagal nang nakatago. Ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi at matinding pagmamahal. Si Emilio, ang lalaking akala niya ay walang pakialam, ay nagtatago ng isang pag-ibig na mas malalim pa sa kanyang inaakala. Ang mga alaala ng kanyang pagkabata ng mga panahong masaya pa sila ni Emilio ay biglang bumalik. Ang mga pagsubok niya kay Emilio, ang kanyang paggamit kay Migs, ang kanyang pagdududa, ang lahat ay tila isang malaking pagkakamali. Tumayo si Belle. Ang mga mata ay namumula sa luha. Kailangan niyang hanapin si Emilio. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang lahat. Kailangan niyang humingi ng tawad. Ngunit bago pa man siya makakilos, biglang bumukas ang pinto ng library. Si Emilio. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay tila pagod. Belle, hinahanap kita, sabi nito. Ang kanyang boses ay tila may pag-aalala. Anong nangyari? Hindi na nakapagpigil si Belle. Tumakbo siya patungo kay Emilio at niyakap ito ng mahigpit. Iniyak ang lahat ng kanyang pagsisisi at pagmamahal. Emilio, hikbi niya, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Hindi ko alam. Nagulat si Emilio sa biglaang pagyakap ni Belle. Dahan-dahan, niyakap din niya si Belle. Ang kanyang mga kamay ay niyamay ay dahan-dahang hinaplos ang buhok nito. Anong nangyari, Belle? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Inilabas ni Belle ang liham ni Emilio, ang mga dokumento ng Del Sol Holdings, at ang diary nito. Inabot niya ito kay Emilio. Nabasa ko ang lahat, Emilio, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga liham mo, ang diary mo, ang mga plano ni Carding Ramirez. Patawarin mo ako sa aking pagdududa. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakamali. Tiningnan ni Emilio ang mga dokumento at pagkatapos ay tumingin kay Belle. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Belle, sabi nito, gusto kitang protektahan. Ayokong madamay ka sa lahat ng ito. Pero, asawa mo ako, Emilio, sabi ni Belle. Tumingala sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Karapatan kong malaman ang lahat. At karapatan kong lumaban kasama ka. Ngumiti si Emilio, isang ngiting matagal nang hindi niya nakita. Isang ngiting puno ng kalungkutan, ngunit may bahid ng pag-asa. Kailangan nating mag-usap, Belle, sabi nito. Ang Del Sol Holdings ay nasa matinding panganib at si Carding Ramirez
Matindi ang kanyang galit sa amin. Umupo sila sa sofa at doon ibinuhos ni Emilio ang lahat. Ang kasaysayan ng De la Cruz at Ramirez family. Ang pagkalugi ng lolo ni Bel. Ang galit ni Carding Ramirez na hindi kailanman nawala. At ang kanyang takot na mawala si Bel sa kanya. Habang nagkukwento si Emilio, naiintindihan ni Bel ang lahat. Ang pagiging malamig ni Emilio ay hindi dahil sa wala siyang pakialam, kundi dahil sa dami ng pasanin na dinadala niya. Ang kanyang mga lihim ay hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil sa pagnanais niyang protektahan siya. "Emilio!" sabi ni Bel, hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng ito ng mag-isa. Magkasama tayo." Ang mga salita ni Bel ay tila nagbigay ng panibagong lakas kay Emilio. Ang bigat sa kanyang balikat ay tila nabawasan. Ngunit bago pa man sila matapos mag-usap, biglang nag-ring ang telepono ni Emilio. Isang tawag mula sa isang executive ng Del Sol Holdings. "Sir Emilio," sabi ng boses sa kabilang linya, "may urgent meeting po tayo. Si Mr. Ramirez, binibili niya ang mga shares ng Del Sol Holdings nang mabilisan. Hindi natin siya mapigilan." Nanlaki ang mga mata ni Emilio. Nagsisimula na si Carding Ramirez. "Sige, darating ako," sabi ni Emilio at ibinaba ang tawag. Tiningnan niya si Bel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Nagsisimula na sila, Bel. Ngayon na." Tumayo si Bel. "Hindi ka nag-iisa, Emilio. Magkasama tayo." Sa isang iglap, tila nagkaroon ng desisyon si Bel. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya magdududa. Si Emilio ang asawa niya at ngayon mas lalo pa niyang kailangan ito. Pagdating nila sa opisina, puno ng tensyon ang air. Ang mga empleyado ay nagbubulungan. Ang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Diretso silang pumunta sa boardroom. Nakaupo na si Carding Ramirez sa gitna, may isang nakakalokong ngiti sa kanyang labi. Kasama niya si Migs. Nanlaki ang mga mata ni Bel. Si Migs. Nakita niya ang kanyang kaibigan, ang lalaking nagpahayag ng pag-ibig sa kanya. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay tila wala ng pagmamahal, kundi pagtataksil. Tiningnan ni Migs si Bel, ang kanyang mukha ay tila may pagsisisi. Ngunit hindi niya ito pinansin. "Don Emilio," sabi ni Carding Ramirez, ang kanyang boses ay puno ng pagtawa. "Mukhang huli na kayo. Ang Del Sol Holdings ay malapit nang mapasa akin." Ngumiti si Emilio, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. "Hindi pa tapos ang laban, Mr. Ramirez. Hindi mo pa kami natatalo." "Talaga?" sabi ni Carding Ramirez, tumawa. "Mayroon akong lahat ng shares na kailangan ko at mayroon akong impormasyon na magpapabagsak sa iyo. Ang Del Sol Holdings ay sa akin na." Ang mga mata ni Bel ay tumama kay Migs. "Migs," tawag niya. "Bakit?" Tumingin si Migs kay Bel at ang kanyang mga mata ay napuno ng sakit. "Bel, I'm sorry." Bigla, may kumatok sa pinto ng boardroom. Isang executive ng Del Sol Holdings ang pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. "Sir Emilio," sabi nito, "may bagong balita. May isang kumpanya na bumili ng malaking porsyento ng shares. Hindi natin alam kung sino." Nagulat ang lahat. Sino ang bumili ng shares? Hindi ito si Carding Ramirez. Tumingin si Emilio kay Bel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sino ang kaaway? Sino ang kaibigan? Ang lahat ay tila nagiging mas komplikado. Ang laban ay hindi lang sa pagitan nila ni Carding Ramirez. May bagong kalaban. Ang balita tungkol sa pagbili ng malaking porsyento ng shares ng Del Sol Holdings
ng isang misteryosong kumpanya ay parang isang dagdag na suntok sa nalulugmok na kumpanya. Nagulat ang lahat, lalo na si Carding Ramirez, na ang ngiti ay biglang nawala sa kanyang labi. Ang kanyang plano ay tila nagkaroon ng butas. Nagkatinginan sina Emilio at Belle. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Sino ang bagong kalaban? O ito ba ay isang kaalyado? Ang palaisipan ay tila lalong lumalalim. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Carding Ramirez. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Sino ang naglakas loob na makialam sa plano ko? Hindi namin alam, Mr. Ramirez, sabi ng executive. Ang lahat ay nangyari ng mabilisan. Walang impormasyon kung sino ang bumili. Natahimik ang boardroom. Ang tensyon ay mas lalong naging matindi. Bigla, tumayo si Miggs. Ang kanyang muka ay puno ng sakit at pagsisisi. Tiningnan niya si Carding Ramirez pagkatapos ay tumingin kay Belle at Emilio. Tio, sabi ni Miggs. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko na ito kaya, mali ang ginagawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Carding Ramirez. Miggs, anong sinasabi mo? Umupo ka. Hindi, Tio, matapang na sagot ni Miggs. Hindi ko na kayang panindigan ang lahat ng kasinungalingan na ito. Ginagamit mo lang ako at ginagamit mo lang si Belle para sa iyong sariling aheta. Nagulat ang lahat, lalo na si Belle. Ang mga salita ni Miggs ay parang musika sa kanyang tenga, ngunit may halo rin ng sakit. Miggs, umupo ka. Sigaw ni Carding Ramirez. Hindi, sagot ni Miggs. Tama na, Tio. Hindi ko hahayaan na masira mo ang buhay ng mga taong mahalaga sa akin. Tumalikod si Miggs kay Carding Ramirez at hinarap si Belle at Emilio at labo. Patawarin niyo ako, Belle, Emilio. Napilitan lang ako. Ang aking tiyuhin, matindi ang kanyang pagkamuhis sa inyong pamilya at ginamit niya ang lahat ng paraan para maisakatuparan ang kanyang plano, ngunit hindi ko alam na ganito kalalim ang lahat. Miggs, sabi ni Belle, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Hindi, Belle, sabi ni Miggs umiling. Hindi ako karapat-dapat sa iyong pagtitiwala. Nagkamali ako, pero ngayon handa akong tumulong sa inyo. Alam ko ang lahat ng plano ng tiyuhin ko at alam ko kung paano natin siya mapipigilan. Nagulat ang lahat. Ang pagtataksil ni Miggs ay naging isang pabor para sa Del Sol Holdings. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, biglang pumasok ang isang pulutong ng mga pulis sa boardroom. Mr. Ricardo Ramirez, sabi ng isang pulis, may warrant of arrest kayo para sa kasong illegal stock manipulation at corporate espionage. Nanlaki ang mga mata ni Carding Ramirez. Ano? Hindi ito totoo. Mayroon kaming sapat na ebidensya, Mr. Ramirez, sabi ng pulis. Ang lahat ng ito ay nakuha mula sa isang informant. Tiningnan ni Belle si Miggs. Si Miggs ang informant. Siya ang nagbunyag ng lahat. Sa isang iglap, tila gumanda ang sitwasyon para sa Del Sol Holdings. Si Carding Ramirez ay inaresto at ang kanyang plano ay nabigo. Ngunit ang bagong balita tungkol sa misteryosong kumpanya na bumili ng shares ay nanatiling palaisipan. Sa gitna ng gawgok na naamnina ng gitnang kaguluhan, tinawag ni Belle si Emilio. Emilio, sino ang kumpanyang iyon? Umiling si Emilio. Hindi ko alam, Belle. Hindi ko rin maintindihan. Lumabas sila mula sa boardroom at doon, sa gitna ng mga empleyado na nagbubulungan, ay naghihintay ang isang babae. Isang matandang babae, may edad na,
ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng kapangyarihan. Lola, gulat na sabi ni Emilio. Emilio, sabi ng matandang babae, ang kanyang boses ay may awtoridad. Marami tayong pag-uusapan. Si Lola Delfina, ang lola ni Emilio, ang matriarch ng De La Cruz family. Ang lola na siyang nag-arrange ng kasal nila ni Belle. Belle, sabi ni Lola Delfina, tumingin sa kanya. Alam ko ang lahat, ang tungkol sa kasal nyo, ang tungkol sa mga lihim, ang tungkol sa pagmamahal mo sa aking apo. Nagulat si Belle. Alam ni Lola Delfina ang lahat? Lola, sabi ni Emilio, bakit nandito ka? At ano ang ibig mong sabihin sa kumpanya na bumili ng shares? Ngumiti si Lola Delfina. Ako ang bumili ng mga shares, apo. Hindi ko hahayaan na mawala ang pamana ng ating pamilya at hindi ko hahayaan na masira ang buhay nyo. Nanlaki ang mga mata ni Belle at Emilio. Si Lola Delfina, siya ang misteryosong kumpanya. Siya ang nagligtas sa Del Sol Holdings. Ngayon, apo, sabi ni Lola Delfina, tumingin kay Emilio, gusto kong ayusin mo ang lahat. Ayusin mo ang kasal nyo at ayusin mo ang buhay mo. Sa mga salita ni Lola Delfina, tila nagkaroon ng bagong pag-asa sina Belle at Emilio. Ang lahat ng problema ay tila nawawala at ang tanging nananatili ay ang kanilang pagmamahal. Ngunit ang lahat ay hindi pa tapos. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi madaling maghilom at ang tiwala na nawala ay hindi madaling maibalik. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang mga news reporters ay nagsimulang magtipon sa labas ng Del Sol Holdings. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Carding Ramirez, ang pagliligtas ng Del Sol Holdings at ang biglaang paglitaw ni Lola Delfina ay naging mainit na balita. Si Emilio, na ngayon ay nabalik na sa kanyang pwesto bilang CEO, ay hinarap ang mga reporters. Kasama niya si Belle. Ang Del Sol Holdings ay ligtas na, sabi ni Emilio. Ang kanyang boses ay matatag. At sa loob ng mga problemang ito, natuklasan ko ang isang bagay na mas mahalaga pa sa kumpanya. Tiningnan niya si Belle, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang pagmamahal ko sa aking asawa, si Isabel Alcaraz de la Cruz. Nagulat ang lahat. Ang mga reporters ay nagsimulang magbulungan. Ang lihim na kasal ng CEO. Hindi ko na itatago ang lahat, sabi ni Emilio. Hinawakan ang kamay ni Belle. Nagsimula ang aming kasal sa isang pangako ng pamilya, ngunit ngayon ang kasal na ito ay binuo ng pagmamahal. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Belle. Ang kanyang Emilio. Sa wakas, ipinahayag na niya ang kanyang pagmamahal sa harap ng lahat. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bahagi ng puso ni Belle na nakakaramdam ng lungkot. Ang lahat ay tila mabilis. At ang kanilang pagmamahal ay tila ipinahayag sa gitna ng kaguluhan. Magpakasal tayo ulit, Belle, bulong ni Emilio sa kanya. Hindi dahil sa pangako ng pamilya, kundi dahil sa pagmamahal. Isang kasal na puno ng pagmamahal. Isang pamilya na binuo ng puso. Tiningnan na ni Belle si Emilio. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang lahat ay nawala. Ang lahat ay nawasak. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, natuklasan nila ang kanilang pagmamahal. Ang pag-amin ni Emilio sa publiko tungkol sa kanilang kasal at ang kanyang pagmamahal kay Belle ay parang isang bagong simula. Ang mga salita niya ay tila bumubura sa 5 taon ng pagtatago at pagdududa. Ngunit sa likod ng matamis na sandaling iyon, alam ni Belle at Emilio na hindi pa tapos ang laban.
Ang mga sugat ng nakaraan ay kailangan pang hilumin at ang kanilang pagmamahal ay kailangan pang patunayan. Ang balita tungkol sa Del Sol Holdings kay Carding Ramirez at sa lihim na kasal ni na Emilio at Bel ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Ang kumpanya ay nailigtas, ngunit ang reputasyon nito ay nangangailangan ng masusing pagbabalik loob. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magtulungan sina Bel at Emilio ng mas matindi. Bilang marketing director, si Bel ang nanguna sa pagbuo ng isang komprehensibong public relations campaign upang linisin ang pangalan ng Del Sol Holdings at ibalik ang tiwala ng publiko. Ipinakita niya ang kanyang galing at dedikasyon na nagdulot ng paghanga sa mga kasamahan at sa board of directors. Si Emilio naman bilang CEO ay naging mas bukas sa kanyang mga empleyado. Ibinahagi niya ang kanyang mga plano para sa hinaharap ng kumpanya at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa lahat ng nagtiwala at sumuporta. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang pagiging bukas at pagmamahal kay Bel ay naging inspirasyon sa lahat. Sa gitna ng lahat ng ito, binisita ni Migs si Bel sa kanyang opisina. Ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi at kalungkutan. Bel, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat. Alam kong wala akong karapatan na humingi ng tawad pagkatapos ng lahat ng nagawa ko. Tiningnan ni Bel si Migs. Ang kanyang kaibigan, ang lalaking minsan ay naging takbuhan niya. Ngunit ang kanyang pagtataksil ay nagdulot ng malaking sakit sa kanya. Migs, sabi ni Bel, mahirap pero pinatawad na kita. Ang mahalaga ay ang katotohanan at ang pagtulong mo sa amin ay sapat na. Salamat Bel, sabi ni Migs at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Kung may magagawa pa ako para sa inyo, huwag kang mag-atubiling sabihin. Umiling si Bel, wala na Migs. Ang mahalaga ay ang natutunan mo sa lahat ng ito. Ngumiti si Migs, isang malungkot na ngiti. Marami Bel, marami akong natutunan. At ngayon, alam ko na kung ano ang tunay na pagmamahal. Pagkatapos ng ilang linggo, unti-unting bumalik sa dati ang Del Sol Holdings. Ang kanilang kampanya sa marketing ay matagumpay at ang tiwala ng publiko ay naibalik. Si Carding Ramirez ay napatunayang guilty sa kanyang mga kaso at siya ay nakulong. Isang araw, habang naglalakad sina Bel at Emilio sa parke, nagulat sila nang makita nila si Lola Delfina na naghihintay sa kanila. Lola! Pati ni Emilio yumuko at humalik sa kanyang kamay. Bel! Sabi ni Lola Delfina at hinawakan ang kamay ni Bel. Apo, masaya ako para sa inyong dalawa. Salamat po Lola, sabi ni Bel. Ngayon apo, sabi ni Lola Delfina, tumingin kay Emilio. Hindi ko na kailangang sabihin sa iyo na mahalin mo si Bel, Kilol. Kitang-kita ko na ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Ngunit kailangan nyo pang patunayan na karapat-dapat kayo sa isa't isa. Lola, sabi ni Emilio, magpakasal kayo ulit. Sabi ni Lola Delfina, ngumiti. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pangako ng pamilya, kundi dahil sa pagmamahal, isang kasal na puno ng pagmamahal, isang pamilya na binuo ng puso. Nagkatinginan sina Bel at Emilio. Ang mga salita ni Lola Delfina ay tila tumagos sa kanilang mga puso. Ito ang matagal na nilang hinihintay. Oo, Lola, sabi ni Emilio ngumiti kay Bel. Magpapakasal kami ulit. At sa pagkakataong ito, hindi na kami magtatago. Ang pag-amin ni Emilio sa harap ng publiko ay naging simula
ng kanilang pagpapagaling. Ang pagtutulungan nila sa Del Sol Holdings ay naging patunay ng kanilang pagkakaisa. At ngayon, ang kanilang kasal ay magiging simbolo ng kanilang pagmamahal. Dumating ang araw ng kanilang pangalawang kasal. Hindi ito ang grandeng kasal tulad ng inaasahan para sa isang CEO. Ito ay isang simpleng seremonya na ginanap sa isang maliit na simbahan kasama ang kanilang mga malalapit na kaibigan at pamilya. Si Belle, na nakasuot ng simpleng puting bestida, ay naglalakad sa aisle. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Emilio na naghihintay sa kanya sa altar. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Nang makarating siya sa altar, hinawakan ni Emilio ang kanyang kamay. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at doon sa gitna ng simbahan ay nakita nila ang kanilang pagmamahal na sumisikat. Isabel Alcaraz, sabi ni Emilio, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung paano ako nabuhay nang wala ka. Ngayon sa harap ng Diyos at ng ating mga mahal sa buhay, ipinapangako ko na mamahalin kita, aalagaan kita at poprotektahan kita habang buhay. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Belle. Don Emilio de la Cruz, sabi niya, mahal din kita. Salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong pagtitiwala at sa iyong pagpapakita sa akin ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ipinapangako ko na mamahalin kita, aalagaan kita at susuportahan kita habang buhay. Ang kanilang muling pagpapakasal ay hindi lang isang seremonya. Ito ay isang pagpapatunay na ang pagmamahal ay kayang lumampas sa lahat ng pagsubok. Ang pagmamahal ay kayang maghilom ng mga sugat. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon sila ng isang maliit na salusalo sa hardin ng De La Cruz Mansion. Ang lahat ay masaya, puno ng tawanan at pagmamahal. Si Migs ay naroon din. Lumapit siya kina Belle at Emilio. Congratulations sa inyong dalawa, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan para sa kanila. Masaya ako na nakita ko kayong masaya. Salamat Migs, sabi ni Belle. Salamat sa lahat. Ngayon, sabi ni Migs, panahon na para sa akin. Panahon na para simulan ko ang sarili kong buhay. Siguro magta-travel agency na ako. Ngumiti si Belle. Sana maging masaya ka, Migs. Salamat, Belle, sabi ni Migs. At sana wag niyo akong kalimutan. Nagpaalam si Migs at umalis. Ang kanyang pag-alis ay isang paalala na ang bawat pagtatapos ay isang bagong simula. Ang araw ng kanilang kasal ay natapos ng masaya. Ngunit para kina Belle at Emilio, ito ay simula pa lamang ng kanilang paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng pagmamahal, pagtitiwala at mga bagong hamon. Ang ikalawang kasal ni Belle at Emilio ay hindi lang isang pagdiriwang ng pagmamahalan, kundi isang simbolo ng kanilang muling pagsilang. Ang kanilang nakaraan na puno ng mga lihim at pagdududa ay tuluyan ng naiwan. Ngayon, ang tanging mahalaga ay ang hinaharap. Isang hinaharap na kanilang bubuuin ng magkasama, puno ng pagtitiwala at pagmamahal. Pagkatapos ng kasal, unti-unting namuhay ng normal sina Belle at Emilio. Hindi na sila nagtatago. Sa trabaho sila ay magkasama sa bawat desisyon, bawat proyekto. Ang kanilang partnership ay hindi lang sa pag-ibig, kundi pati na rin sa negosyo. Naging inspirasyon sila sa kanilang mga empleyado at sa buong industriya. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa kanilang tahanan. Ang kondominium na dating malamig
at walang buhay ay napuno ng init at pagmamahal. Ang mga pader na naghihiwalay sa kanila ay tuluyan ng naglaho. Bawat umaga, nagkakape sila ng magkasama, nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap. Bawat gabi, natutulog sila ng magkatabi, naghaharap ng kanilang mga pangarap. Isang taon matapos ang kanilang ikalawang kasal, isang bagong balita ang nagpasaya sa kanilang buhay. Buntis si Belle. Napakasaya ni Emilio. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ng kaligayahan nang malaman niya na magiging ama na siya. Ang kanyang dating pagiging malamig ay tuluyan ng nawala. Ngayon, siya ay isang asawang puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Magiging ama na ako, Belle, sabi niya, niyakap ng mahigpit si Belle. Salamat. Maraming salamat sa regalong ito. Ngumiti si Belle, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Magiging ina na sumadayaba na at igiging ina ako, Emilio. At masaya ako na ikaw ang ama ng aking mga anak. Ang panahon ng pagbubuntis ni Belle ay puno ng pag-aalaga at pagmamahal mula kay Emilio. Hindi niya hinayaan na magbuhat si Belle ng mabigat, lagi itong naghahanda ng masarap na pagkain at sinisigurado na komportable siya. Ang kanilang pagmamahalan ay mas lalong lumalim sa bawat araw. Makalipas ang 9 na buwan, ipinanganak ni Belle ang kanilang unang anak, isang magandang babae na pinangalanan nilang Amara, na nangangahulugang biyaya o pagmamahal sa Tagalog. Napakagandang regalo si Amara para sa kanila. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng panibagong kahulugan sa kanilang buhay. Ngunit hindi nagtagal, isa na namang magandang balita ang dumating. Buntis ulit si Belle at pagkatapos isa pa. Sa loob ng ilang taon, nagkaroon sila ng 3 magagandang anak na babae. Si Amara, ang panganay, si Luna, ang ikalawa, na may mataas na pangarap, at si Stella, ang bunso, na puno ng buhay at kagalakan. Ang kanilang tahanan ay napuno ng tawanan, ng iyakan ng mga bata, at ng walang katapusang pagmamahal. Si Emilio, ang dating malamig na CEO, ay naging isang mapagmahal na ama na handang maglaro sa kanyang mga anak, magkwento, at kumanta ng mga lalabay. Si Belle naman, ang dating matigas at independenteng babae, ay naging isang mapagmahal na ina na nagbibigay ng init at ginhawa sa kanyang pamilya. Isang hapon, habang naglalaro ang kanilang 3 anak, sa hardin ng kanilang bahay, nakaupo sina Belle at Emilio sa swing, magkahawak kamay. Tinitignan nila ang kanilang mga anak, ang kanilang mga puso ay puno ng kaligayahan. Naalala mo pa ba, Emilio? Sabi ni Belle, noong una nating kasal, puno ng takot at pagdududa. Ngumiti si Emilio. Oo, Belle. Pero tingnan mo tayo ngayon, ang lahat ay tila isang panaginip. Ang ating pamilya, ang ating pagmamahal, ang lahat ay tila imposible noon, ngunit ngayon, ito ay totoo. Sino nang magsasabi? Sabi ni Belle, sumandal sa kanyang balikat. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa isang pangako at nagtatapos sa isang pamilyang binuo ng puso. Tiningnan ni Emilio si Belle, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hinalikan niya ang kanyang noo. Salamat, Belle. Salamat sa lahat. Ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking pag-ibig na walang hanggan. Sa gitna ng sikat ng araw, habang naglalaro ang kanilang mga anak, sina Belle at Emilio ay nanatiling magkahawak kamay. Ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat.
Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pagmamahal ay maaaring mahanap sa mga hindi inaasahang lugar at na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagpapalaya ng ating mga puso mula sa takot at pagdududa. Ang kanilang paglalakbay ay nagpatunay na ang pagtanggap sa mga panganib ng pag-ibig at ang pagiging totoo sa ating sarili ay ang pinakamahalagang susi sa isang masaya at matagumpay na buhay. At sa huli, ang kanilang pamilya na binuo ng pagmamahal at pagtitiwala ay ang kanilang pinakamagandang kwento. At dito nagtatapos ang kwento ni na Isabel Bell Alcaraz de la Cruz at Don Emilio Milo de la Cruz. Sa aming mga minamahal na tagapakinig, taos puso kaming nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik at paglaan ng oras upang samahan kami sa bawat kabanata ng pag-ibig ni Belle at Emilio. Ang inyong suporta ang aming inspirasyon. Ang bawat linya, bawat eksena at bawat emosyon sa kwentong ito ay isinulat ng may pagmamahal at pag-asa. Tulad ninyo, kami rin ay nangarap, nasaktan at natuto sa kanilang paglalakbay. Mula sa isang kasal na binuo ng pangako, nasaksihan natin ang pag-usbong ng isang pagmamahal na kayang lumaban sa lahat ng pagsubok. Naway ang kwento ni Belle at Emilio ay nag-iwan ng marka sa inyong mga puso. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa perpektong simula, kundi sa katapangan nating harapin ang katotohanan, sa kakayahan nating magpatawad, at sa pag-asa nating makahanap ng kaligayahan sa kabila ng mga pagsubok. Ang bawat isa sa atin ay may sariling kwento ng pagmamahal na naghihintay na isulat. Huwag tayong matakot magmahal, huwag tayong matakot sumugal, at higit sa lahat, huwag tayong matakot na ipakita ang tunay nating nararamdaman. Dahil sa dulo ng lahat, ang pagmamahal ang magdadala sa atin sa ating sariling happily ever after. Salamat muli sa inyong lahat. Inaasahan namin ang inyong mga komento at saloobin tungkol sa kwentong ito. Pusong Tagalog TV.